We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay atangan sa One Mindanao. Usa ka babaeng ginabugaw ang iyang menor de edad nga igsuong babay ug banay online. Dakpan sa kapulisan sa Hingoog City, Misamis Oriental. Samtang laing babaeng bugaw sab sa mga menor de edad nga babay sa Dipolog City, arestado. 17 kabalay lakip simbahan nasunog sa Barangay 34-D Davao City kagahapon. Electrical short circuit ginalantaw nga sinugdanan sa kalayo. Pipila ka lugar sa Davao City, tulo ka adlaw nga makasinati og water interruption. Og talagsaong sea otter nakaplagan sa kadagatan sa Turtle Island sa Tawi-Tawi. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Jess Tony Hubami, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Usa ka babae nga ginabugaw mismo ang iyang kaugalingong igsuon ug mga kaliwat nga pulos menor de edad nga babae online ang arestado sa Hingoog City, Misamis Oriental. Samtang laing babae sab sa Dipolog City, dakpan human nagapamaligya og hubo nga video ug litrato sa mga menor de edad sa ilang lugar. Ani report exclusive. Application for a warrant to search, seize, and examine computer data under Section 15 of Republic Act Number 10175. Igo na lang sa pagtabon sa iyang dagway gamit ang usa ka tela ug pagdoko-doko kining usa ka babae sa Barangay Santiago sa Hingoog City, Misamis Oriental. Human gidakop sa personahe sa Women and Children Protection Center, Mindanao Field Unit, Directorate for Investigation and Detective Management. Among babae ang gitudlong bugaw online sa mga babaeng minor de edad sa lugar. Modus matod pa sa sospek ang pagbaligya o mga hubo nga hulagway og video, ingon man ang live streaming sa mga minor de edad. Sigon sa kapulisan, mismong igsoon ingon man mga banay niini nga minor de edad ang ginabugaw sa sospek ngadto sa mga langyaw nga customer online. Butang nga ilang gikaalarma. Foreign referral ito, yung mga counterparts natin sa UK, sila yung naka-intercept dito sa mga nude pictures, mga videos nito mga bata, wherein ganon din na setup, inoffer din ng suspect sa mga sa mga customers niya na foreigner. In fact, itong suspect natin is tatlong beses na may nagapunta dito na nakipag-meet up sa kanya. Itong mga foreigners na ito. Nakuha gikan sa panimalay sa sospek ang nagkadayang cellphone units, internet providers ug uban pang ebidensya. Na-rescue sab ang upat ka mga minor de edad nga biktima sa maong modus. Gidala na sila ngadto sa CSWDO sa Hingoog City LGU para sa himuong counseling. Ang sospek naa na sa kustodiya sa Hingoog City Police Station kinsa wala na mihatag og pahayag. Antayin lang natin yung result ng forensic examination nitong mga gadgets niya para sa ganun yung mga kung ano man yung ma-extract ng anti-cybercrime group natin sa mga gadgets niya. Itutuloy pa rin natin yung conduct ng patrolling and investigation. Samtang sa Dipolog City, Zamboanga del Norte, emosyonal samtang ginapusasan sa otoridad kining usa ka babae human madakpan sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ang sospek maoy nagabugaw sa mga babaeng minor de edad sa lugar. Pinaagi sa pagpakatag sa mga hubo nga hulagway og video online. Na-recover sa lugar ang mga gituhuang ginagamit sa sospek sa iyang modus. Na-recover sab ang ana sa unom ka mga minor de edad nga babae sa panimalay niini.
ang sospek ana-ana sa kustodiya sa BJMP. Hindi namin kaya nababantayan lahat ito sa pulisya kung walang participation itong community natin and other stakeholders para sa ganun ay masakote ito. Pero kung tulungan nyo kami, unang-una is alam ko na marireduce natin. Hindi man sila lahat mahuhuli or hindi man natin lahat sila makakasuhan, but alam ko na may significant effect ito para ma-reduce natin itong mga ganito na cases. Ang mga sospek nga nadakpan sa Hingog City ug Dipolog City pasakaan og kasong paglapas sa RA 11930 o Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse and Exploitation Materials Act. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Naog daw sa sunog ang kabalayan sa Purok 3, Barangay 34-D, Davao City, kagahapon sa hapon. Ano ang report ni John D. Esteban? Guys, sunog guys! Gilamoy sa kalayo mga balay dinhi sa Circumferential Road, Barangay 34D, Davao City. Tunga sa mga dagkong gambalay, alas 4:45 Lunes sa hapon. Gipaspasan sa mga bumbero ug palong ang kalayo. Si Nanay Gloria, mga binuhing iro ug iringra ang nasalbar. Ug daw ang iyang panimalay. Uy man, kay manyagit man sila, nakabalo man sila. Ang isa gani, wala na mo nakitaan. Si Carlene, paspas bigawas sa ilahang balay, bitbit ang iyang mga anak. So, na siya kung unsay nahitabo, niingon man din siya nga naay sunog. So pagtanaw na ko dito sa likod, ako na giday ang kalayo. Moto nga na ratul-ratul na ko, pero siguro na ko akong duha ka bata pag safety. Ang sunog nagsugod sa balay ni Vivian mainit. Nilupad ang color of mamba diha nga koral-koral unya kay kusog ang hangin na nahiwa ang wire ni tanday dito sa mong atop. Mao toy ni hinungdan nga nakahaling dito. 17 ka balay ang naugdaw sa sunog, lakip ang usa ka simbahan. Parayon pa ang pagsuta sa ihap sa mga nasurugan nga anaa nagtiner sa Kapitan Tomas Monteverde Senior Elementary School. Sumala sa investigasyon sa BFP, electrical short circuit ang ginungdan sa insidente. Kauba si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Pagsigasigaso sa kaposte sa kuryente sa Cagayan de Oro City, nahulikam. Nag-spark kuno ang linya sa kuryente, dihang bibalik ang kuryente. Humana kasi natin og brownout. Ano ang report ni James Paulo Yap? Daw mga pabuto lang sa pagsugat sa bagong tuig kining nakuha og video sa usa ka netizen sa Talidhay, Barangay Kugman, Cagayan de Oro City, pasado alas 7 sa gabi adlong Domingo. Makita sa video ang pagsigasiga og isabayan pa og dagko nga buto sa poste sa kuryente nga nag-short circuit niadtong tungura. Diha dayon ipaabot ka na siyang taho sa buhatan sa Bureau of Fire Protection kay dili maguna siya kana siya nga klase sa pagsunog, Sir James. Dili maguna siya basta-bastang ato lang dayon gamitan og tubig, pero og na sila fire extinguisher sa ilahang panimalay or dias pinakaduol kana mo pwede nila gamiton. Nasayran nga nakasinati og brownout sa lugar ug dihang nibalik ang kuryente. Mao na sab kinang nahitabo. Hinoon paspas sab kuno nga girespondihan sa Sipalco o Bureau of Fire Protection ang insidente ug walay natala nga nasamdan sa maong hitabo. Sigon sa datos sa Bureau of Fire Protection Cagayan de Oro, sukad Enero hangtod Pebrero 26, adto na nay natala nga 14 ka mga residential fire sa syudad ug sagad kanila kuryente ang hinungdan sa kalayo. Pahimangno sa kabumbiruhan nga kanunay susihon ang linya sa kuryente aron malikayan ang sunog. Ilabi pa nga pasuluray na ang bulan sa Marso nga Fire Prevention Month. Kinahanglan nga naa kanunay sa insakto nga plaster ang paggamit nato sa atong tagsa-tagsa ka electricity, sa atong tagsa-tagsa ka panimalay aron sa ingon nga maiwasan nato ang misuse. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Pipila ka lugar sa Davao City ang posible nga makasinati og hinay hangtod sa walay aga sa tubig sugod karong Biyernes. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, ubay-ubay na ka mga konsumante ang nagsugod na og tigom og tubig dinhi sa Agdao, Davao City. Gumikan sa posibleng water interruption sugod Biyernes. Sayo nga ng laba og mga sinina si Flora nga taga Agdao, Davao City.
Manini ni Sayran nga posible nga makasinati og water interruption ang pipila ka mga lugar sa Dakbayan. Kanang naay maglibot diri bisag ipanghugas lang namo sa amo ang kuan. Ipanglungag. Oo, ipanglungag, ipangbuhos sa CR. Kini human gianunsyo sa Davao City Water District nga posibleng hinay nga ito sa walay aga sa tubig ang masinati sa pipila ka lugar sa Dakbayan sugod March 1 kutob 3. Mao kini ang mga lugar nga ginaserbisyuhan sa water supply system sa Dumoy, Kalinan, Riverside, Kabantian, Tugbok ug Panakan. Wala insakto nga oras kung kanos ang masinati ang hinay nga sa walay aga sa tubig sa maong mga lugar. Magdepende matod pa kini sa masinati nga panahon. This is just an advisory reminding our customers na kung pwede sila magpondo og tubig in clean and covered containers because based sa forecast no na nakita nato on those days na ay posible na mahitabo na prolonged and heavy rains. Gipasabot sa DCWD nga ang mga pag-ulan sa Dakbayan, ilabi pa nga dunay low pressure area duol sa Mindanao karong semanaha, makaapekto sa kalidad sa tubig nga ilang ginaserbisyo ngadto sa mga konsumante. Might affect ang kaning operation sa ato ang bulk water supplier na posible mosaka ang turbidity or pagkalubog sa tubig that might lead no sa kaning temporary shut off sa ilahang operation. Busa ang food vendor nga si Maria. Nabalaka tungod matag adlaw, ana daw sa 4 ka drum sa tubig ang ilang ginakonsumo. Isa lang ka adlaw unta ang walay agas, di ba? Para maka-reduce mo ang uban ba og kami lang daghan gud min kuan mo gamit type pod ana. Mas lalo kami daghan kay mi og lutuon, hugason na. Lagi natusab ang tagdumala sa usa ka laundry shop nga si Gina nga dili madayon ang posibleng water interruption aron dili malugi. Magbase ra pa mi sa tangke kung walay agas, wala sarat. Benta mo agas o gabi kay nakapundo may tangke. Ang call center agent nga si John, sayo nga nagpa-laundry aron dili maabsan sa posibleng water interruption. So next time magsayo pa jud mi ana kay in case manirado ba. Sayang man gud ng effort kay mo ato pa ka diri tas ma-damage pa yung mga sanina. Sara gibutyag usab sa DCWD nga walay angay kabalakan ang mga konsumante tungod aduna sila groundwater sources nga mo'y mosupply og tubig palanglitan nga maundang ang operasyon sa bulk water supply. Sara. Okay, dagang salamat, Kent Abrigana. Usa ka 8 anyos nga batang babae ang napalgang patay sa usa ka sagingan sa Maragusan, Davao de Oro. Sospek arestado. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Wala na'y kinabuhi diyang napalgan sa mga residente sa usa ka sagingan sa Purok Kapedos, Magagong Maragusan, Davao de Oro. Ang 8 anyos nga batang babae nga giilang si Hana, di niya tinuod nga pangalan, pasado alas 3 sa hapon adlong Lunes. Nakahapa na kinisak sagbutan, giubos ang shorts ug dunay dakong samad sa iyang nawong ug liog. Sa pakikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa inahan sa bata, ulahin niya nga nakaistorya ang anak ni atong Domingo, human kini ng luod kay wala gipakuyog sa iyang iyaan nga moadto unta sa Cotabato. 9 nga to 8:30 wala na siya kay nga naman niya ani siya dalaon niya. Ni ko naman siya mga luod pud siya ba. Niya dili lang ka kay dili ka pud dito kay nagkamadan mi kay Muslim man iyang tita ba. Natingalan lang siya nga wala pa nakauli ang anak rason nga gireport nila kini sa kapulisan. Sumala sa Maragusan Police Station, aduna matod pay nakita sa bata sa sagingan. Ug usa pa ka lalaki una napalgang patay ang bata. Auto na nakaingon nga allegedly nga nakita na ko yung tawhana diha pa sa area. Nga napaingon nga nakaagi pud sila nga buhi pa pud tong bata o katong lalaki nga suspect. Sa crime scene, narecover sa kapulisan ang usa ka charger ug mga sigarilyo nga gituohang gipanag-iyahan sa sospek. Dayon nga gipangita sa barangay ug sa kapulisan ang sospek ug nadakpan kini sulod sa iyang panimalay sa Purok Lanzones, Barangay Mangkagong. Sa pakikinabi ni Barangay Kapitan Benito Cuamag Jr., wala matud pa miangkon ng sospek sa pagkamatay sa bata. Nasayran usab nga ikapila na pud kini misulay og pagpanglugos sa ubang bata sa ilang lugar. Sa pagkakaroon wala pa siya ni angkon pero wala sa mga ebidensya na nakuha sa iya. Murag bugat-bugat din ang iyang kuwan kay ang katulang charger usa ko to siya ka kuwan kay ang katong balay nga iyang i-charger naamad to'y isda niya nga gibilin antol karon wa pa nakuha wala siya gibuhat nga dawtan katong isda madalag dito niya sa bukid. Lisod alang sa inahan sa bata nga dawaton ang pagkamatay ni Elias Hana. Hustisya ang panawagan niini karon sa pagkamatay sa iyang anak. Nangandoy dito siya makakuha sa eskwela.
Kurso na ito, kahit siya may eskwela, ay iputol pa din po niya. Sa batasan. Sa karon, ginapalawan pa sa kapulisan ang investigasyon. Ginahanay pa usab niini ang mga kasong atubangon sa sospek. Nakaya ng patayng lawas sa bata sa iyang panimalay. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Abli ng aplikasyon gadto sa PDEA 12 alang sa drug-cleared barangay. Samtang nga nasa 12 ka barangay sa General Santos City nga gideklarang drug-cleared sa milabayng tuig ang mi-apply karon og retensyon. Ano ang report ni Abby Caballero? Gipailawom sa reorientation ang 26 ka barangay sa General Santos City kalabot sa requirements alang sa aplikasyon sa drug-cleared barangay. Gani sumala sa PDEA 12, abli na ang aplikasyon alang sa drug-cleared barangay karong tuiga. Previously affected barangay na nag-apply for barangay drug clearing program and then na-clear sila based doon sa pag-convene ng Regional Oversight Committee. Sa 26 ka barangay sa Jensan, 12 lang matud pa ang gideklarang drug-cleared sa milabayng tuig. Lakip dinhi ang barangay Batumelong, Baluan, Bula, City Heights, Conel, barangay Dajangas East, Dajangas North, South, Ligaya, Ulimpog, San Jose ug barangay Upper Labay. Ang mga opisyal sa mga barangay gipahugtan matud pa ang ilang monitoring ug ang ilang mga lakang aron masiguro nga mopasar sila sa ilang aplikasyon sa retention isip drug cleared barangay. Kasi minsan may mahuhuli na hindi naman taga Heights pero ginagamit yung taga Heights, taga board doon sila. Ang message ko lang wag na lang sana humantong na mahuli kayo, no, na gumagamit kasi yung barangay kasi is very active with close coordination ng ating PDEA at ng ating kapulisan po. Yun lang. Monitor lang yun, mga ginabuhat na mo. Maghupog ta magtinabangay para sa kayuhan sa barangay Dajangas. Pag drug cleared ang barangay, peaceful ang barangay. Samtang ugaling makapasa na og requirements ang mga barangay alang sa aplikasyon, ipailawom kini sa deliberation sa kapulisan, Department of Health, DILG, LGU ug PDEA. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Gilauman ang grandiosong selebrasyon sa 87th araw ng Davao. Human kini magahinan og kapin 40 million pesos nga pondo. Samtang doon na say mga hagit sa pagkabot sa tourist arrival alang sa selebrasyon. Ari ang report ni John D. Esteban. Pila ka adlaw na lang, araw ng Davao na. Karong Marso na ang kasaulugan sa 87th araw ng Davao. Pangutanon nato mga Davaoenyo kung unsa ba ang musulod silang hunahuna kung muhisgot ta og Davao City o di ba kaha ang ilahang pagka-Davaoenyo. Davaoenyo ko, of course. Davaoenyo ko, of course. Mahilig ko og durian. Davaoenyo ko, of course, disiplinado ko. Davaoenyo ko, of course, limpyado ko. Davaoenyo ko, of course, itsuraan ko. Davaoenyo ko, of course, kugihan ko. Sumala ni Councilor Al Ryan Alejandre ang chair sa Committee on Tourism sa City Council nga daghang aktibidad sa maong kasaulugan nga magsugod March 1 hangtod March 17 aron mas mapakita ug mapasabot ang kamahinungdanon sa araw ng Davao. Ang listahan sa mga aktibidad gipost na sa 87th araw ng Davao FB page. Naatay himuon na walking museum na ay mga posters, na ay mga tarpaulin about the old Davao, no? Unsa ang Davao before. This is also to educate them kung unsa ang history sa dakbayan sa Davao. Sumala ni Councilor Mirna Ortiz ang chair sa Committee on Ways and Means kapin 40 million pesos ang iaprubahan nga gamitong budget alang sa selebrasyon sa City Tourism Office. Naana din hatanan ang mga prices and everything, mga incidental expenses. So we approved that sa annual budget 2024. So we would expect na since it's properly provided, we have grandeur festivities. Doon na daw abag ang pribadong sektor niini. Gilauman sa LGU nga mas daghang turista ang muduaw sa syudad atol sa selebrasyon karong tuiga, pero dunay mga hagit. Ang Davao nasa baba, no? Ang Mindanao ba? Kung ato ang mga turista gikan sa laing lugar, musakay eroplano, mahal kayo ang
lately sa eroplano. That's one challenge that we are facing right now. Second is, di na to mawala ang paghatag o travel advisory sa mga embassy sa different countries. It could affect us yun. Giawag sa LGU mga Dabawenyo nga makigduyog sa mga kalingawan o mga aktibidad karong Marso. Kauban si Jojo Solarte sa camera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Usa ka talagsaong sea creature nga gitawag nga sea otter napalgan sa kadagatan sa Turtle Island sa probinsya sa Tawi-Tawi. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Come here. Come on. Mao kini ang kuha sa usa ka personahe sa Philippine Coast Guard sa mga sea otter sa kadagatan sa Taganak, Turtle Island sa probinsya sa Tawi-Tawi, Biyernes sa hapon. Sumala sa station commander sa PCG Western Tawi-Tawi, nakuratan kuno sila sa kalit nga pagduol sa maong mga sea otter. Office kasi namin ma'am sa tabing dagat lang po. Sabi yung tao ko, sabi niya andun daw yung mga sea otter no. So, may sea otter ba dito? Malapit sa office namin. Tinawag ko pa, ayaw lumapit namin. Ginawa ko, bumalik ako kagad sa office namin. Kumuha ako ng isda. Pinati ko sa tatlo. Sumala sa Ministry of Environment Resources and Energy Tawi-Tawi. Mayo ni adtong 2020, dihang unang napalga ng mga sea otter nga posibleng gikan matud pa sa Malaysia tungod sa kaduol sa lungsod sa maong nasud. Ni adtong tuiga, duha ra matud pa ang napalgan. Apan, human ang 4 ka bulan nga monitoring, nasayran nga nanganak kuno ang mother otter ug 3 pa ka sea otter. Apan, namatay kuno ang duha niini ka anak. Ang lungsod sa Turtle Islands gideklarang protected area pinaagi sa RA 11038 o ang Expanded National Integrated Protected Area System Act of 2018. Dugang nila, timailhan kuno kini nga adunay healthy nga marine life ang probinsya. Hayaan lang po natin sila on their habitat. Hindi nga po natin ine-encourage na yung subuan sila ng pagkain kung sa yamang dagat marine resources. So talagang very rich po talaga yung ating Tawi-Tawi sa marine ecosystem. Very important po na ma-preserve natin yung ating mga wildlife. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Nagbugda og Special Investigation Task Group kalabot sa pagpangawat sa usa ka pawn shop sa Coronadal City. Samtang kapulisan doon na identity sa pipila ka mga suspect. Ano ang report? Nagmugna na ang South Cotabato Police Provincial Office ug Special Investigation Task Group nga mao'y mututok sa investigasyon sa robbery hold-up nga naitabo sa usa ka pawn shop sa Coronadal City niadtong February 21. Kahinumduman nga pasado alas 11 sa udto niadtong adlaw. Yano ra nga gisulod nining unom ka mga suspect ang maong pawn shop. Gani duha kanila ang naka-PNP athletic uniform pa. Apan gipaklaro na sa pulisya nga dili nila kabaro ang duha. Sa nagpadayong investigasyon, doon na identity ang kapulisan sa pipila ka mga suspect. Meron na itong pakakinulan, export on CCTV footage na nakuha natin. Wala unang gihatag sa pulisya mga pangalan sa mga suspect ug dugang impormasyon. Sanglit padayon pa ang ilang investigasyon. Ginatanaw pa sab sa otoridad kung doon na ba'y kalambigitan ang moong mga suspect sa pagpangransak sab sa moong pawn shop niya atong tuig 2014. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Gitugutan na pagbalik sa Before Region 9 ang pagpangisda og tamban sa kadagatan sa Zamboanga Peninsula sa subling pag-abli sa fishing season. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Human sa 3 ka bulan nga closed fishing season sa isdang tamban, gitugutan na sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon VFAR9 ang mga commercial fishing companies sa Zamboanga Peninsula nga makapangisda niini sa karagatan sa East Sulu Sea, Basilan Strait ug Sibugay Bay sugod February 15 karong tuiga. Kini atol sa gipaygayon nga 13 open fishing season for sardines ceremony sa buhatan sa VFAR9 sa Zamboanga City. Nagsugod ang closed fishing season sa isdang tamban niadtong November 15, 2023, subay sa VFAR Administrative Order Circular No. 255. Matod sa VFAR9, kinahanglan kining ipaygayon matag tuig aron modaghan ang maong isda sulod sa maong period. Dugang pa sa Department of Agriculture,
usasab kini kapaagi aron mapalambo pa ang sardines industry sa reyon nga mao'y panginabuhian sa kapin 30,000 katrabahante. Yeah, of course. But, in protecting the resources, it's not only for the 3 months. Dapat every year we have to continue this effort para at least yung sustainability ng resources nandyan po. This region should be protecting our areas so that the economy will be rolling and there will be jobs for everybody. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao. Tabi lang mga kapuso kay sensitibo ang musunod nga balita. Patay ang usa ka lalaki sa Zamboanga City human gidunggab sa iyang kabikil. Samtang patay sab ang usa ka lalaki human gitigbas iyang igagaw sa Lamitan City, Basilan. Ani report ni Efren Mamak. Maayong pagkagutay-gutay sa tiyan nga bahin lakip ang liog sa usa ka 38 anyos nga lalaki. Human kini gidunggab sa makadagang higayon sa usa ka 50 anyos nga lalaki samtang nagapahulay kini sa usa ka payag sa Purok 6 Barangay Talisayan, Zamboanga City alas 7 sa buntag adlawng Lunes. Ang maong biktima, usa ka construction worker ug residente rasab sa maong barangay. Matud sa kapulisan, nagkalalis kuno ang maong biktima ug ang sospek nga usa ka mangat katay og lubi hangtod nga ang maong sospek mibunlot sa iyang dalang garab ug gidunggab ang biktima sa makadagang higayon sa lawas rason sa hinanaling kamatayon niini. Dali rasab nadakpan ang maong sospek human gidayong niresponde ang kapulisan. Giproseso na sa SOCO team ang patayng lawas sa biktima samtang balog na sa Police Station 9 Ayala ang sospek nga walay pahayag nga posibleng mag-atubang og kaso nga homicide. Sa Lamitan City, Basilan, patay diha-diha dayon ang usa ka 34 anyos nga mag-uuma diyang gitigbas sa iyang 42 anyos nga igagaw gamit ang atsa Lunes sa gabii sa sitio Panansangan Barangay Unit. Sumala sa Lamitan City Police Station, nag-inom niya tungtungura ang mag-igagaw apan kalit na lang kunong naglalis ang duha og dayong mikuha og atsa ang sospek o gitigbas ang ulo sa biktima sa makadaghang higayon. Wala pa kuno masuta sa kapulisan ang hinungdan sa ilang away sanglit padayon pang ginapangita ang sospek kinsa daling miikyas sakay sa iyang motor human ang krimen. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Pagtabang sa kabanay ug sa mga dunay cancer, gilaraw ato sa paglusad sa Department of Health ug World Health Organization sa National Integrated Cancer Control Program Strategic Framework alang sa tuig 2024-2028. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Unom ka bulan na nga nagapuyo sa House of Hope Foundation for Kids with Cancer Incorporated sa Davao City ang 4 anyos kasigihan kinsa taga tawi-tawi ug dunay sakit nga leukemia nga usa ka klase sa cancer sa dugo. Nagapatambal siya sa Southern Philippines Medical Center nga duol lang sab sa House of Hope. Busad ako ang pasalamat ni Gian ug iyang inahan nga si LV sa ilang pagpuyo sa House of Hope aron maminusan ang ilang gasto sa pagpatambal kang Gian. Naina ka kuan sa mo ang isa pud ka doktor nga pwede daw nimo stay diri sa House of Hope. Murag nabuhian ko og pag-asa sir na makaya na mo sa kong anak nga malabanan na mo ang iyang sakit. In the first place, isa sa i-consider natin yung abandonment ng treatment, right? Kasi i-abandon nila yung treatment dahil wala silang matirahan. The first place. Sometimes problem nila yung expense sa transport. So diyan nagka-come in yung foundation. Gawa sa libre nga mapuyan, doon nasab sila'y eskwelahan aron mapadayon sa mga batang dunay cancer ang ilang pag-eskwela. Sumala sa usa ka magtutudlo sa eskwelahan nga si Marjorie. Lisod matod pa para kaniya nga makitang uban niya nga estudyante nga mapili sa sakit nga cancer. Sa ako is murag affected pod ko kay na banding pod ba yan akong mga bata din hino. Ampo jud pod namo nga kanang maayo jud sila sa ilahang gibati. Busa, dakong tabang kayod alang sa mga batang dunay cancer og ilang pamilya ang gilusad sa Department of Health ug World Health Organization nga strategic framework alang sa tuig 2024-2028 atol sa selebrasyon sa ikalimang anibersaryo sa National Integrated Cancer Control Act kon NICA.
Ilawom sa maong balaod, namugna ang National Integrated Cancer Control Council, lakip ang Cancer Assistance Fund nga maghatag og financial support sa mga pasyente ug libre nga tambal pinaagi sa Cancer and Supportive Palliative Medicines Access Program. But in 2023, we expanded the guidelines with the DBM to include those who are not yet diagnosed with cancer. Kasi bago pa po sila ma-diagnose ng cancer, malaki na po yung ginagastos ng mga patients na to. Some of our cancer specialty centers have halfway homes for our patients. So the Cancer Assistance Fund is also used for indirect costs, for transportation, for payment of these halfway houses, and even operations of their dormitories to house these patients. Ginasuportahan usab sa maong balaod ang mga cancer specialty center nga na-identify sa Philippine Health Facility Development Plan kung asa nalakip ang duha ka pasilidad sa SPMC. Ginapakusgan sab sa DOH ang ilang kampanya aron maminusan ang palasunod sa mga adunay cancer pinaagi sa early detection. In terms of new technologies, we have institutionalized and tested new technologies for cancer screening. But even with the increasing budget, 20% lang po ang nabibigyan natin ng treatment for cancer with our own budget. So what we need from what we are trying to say is that we actually need the different sectors to help our cancer patients because the Department of Health can do it alone. We have expanded our access site. Ginabisuhan gihapon sa DOH ang publiko nga tumanon ng healthy lifestyle o kanunay nga magpa-check up aron makalikay sa sakit nga cancer. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Formal na giablihan ang Blaan Museum ug Weaving Center sa usa ka barangay sa Pulumulok South, Cotabato. Samtang banay ni Fu Yabing kinsa nakadawat og National Living Treasure Award, gipadayon ang gisugdan ni Fu Yabing og gihimo ng panginabuhian ang paghabi. Ani ang RTV Presents ni Abby Caballero. Dinhi sa Purok 4 Amgoo Landan, Pulumulok South, Cotabato, nahimutang ang Blaan Museum and Weaving Center. Formal na kining giablihan alang sa publiko. Makit-an dinhi ang rebulto og mga produkto ni Bayabing Masalundulo o Fu Yabing nga gadisenyo og tabi nga gama sa abaka. Si Fu Yabing giila isip National Living Treasure isip Cultural Master sa paghabi og tabi. 2021 sa edad nga 106 dihang namatay si Fu Yabing. Apan ang iyang legasiya sa paghabi gipadayon sa iyang kabanay sa maong lugar. Usa sa mga tinudluan ni Fu Yabing ang 27 anyos nga iyang kabanay nga si Karen. 15 anyos matud siya dihang gitudluan siya ni Fu Yabing sa paghabi. Anaa matud pa sa duha ka bulan og kapin ang paghabi og gintlo, busa kinahanglan ang taas nga pasensya. Kinahanglan gid mo ang focus nga pagtrabaho diri ma'am, kay kung dili ka mag-focus sa imong pagtrabaho ma'am, daghan siya putol-putol o kanang dili siya maayo, kunot siya, pero bisan inaani amo ang trabaho lisod, trabaho lang gyapon may kay love na mo ang kultura. Ang matag color sa hilo nga ginagamit, duna matud pay ginasunod nga ihap. Halimbawa ang black dapat 20, dapat ang yellow 20 pud siya. Kawiran nimo magbili ng kagamay kay mugunting man kaana dira. Tapos usa sa ilang mga finished product kining modern Filipiniana nga gama sa gintlo. Matud pa duha ka bulan kining gigama sa apo ni Fu Yabing. Daghan na matud pa ang nagapabuhat kanila og mga managlahing disenyo sa mga sinina nga gama sa gintlo. Gani dako matud pa ang tabang kanila sa paghabi nga nahimo na nilang panginabuhian. Usa sa gatudlo og paghabi sa kabatan-unan sa maong lugar ang apo ni Fu Yabing. Sumala niya gaadto na sab siya sa mga kasikbit nga lungsod asa dunay Blaan community. Kini aron masiguro nga mapadayon ang ilang tradisyon ug kultura. Dati kasi hindi ito pang benta-bentahan talaga. So for now po ay nagiging isang livelihood na po dito sa aming community at naibebenta na po namin yung mga products. So by increasing the weavers, malaking tulong din po sa pag-preserve ng weaving tradition ng Blaan. Gawas sa mga sinina nga gama sa gintlo, duna sab sila'y mga baligya nga bead product sama sa kawal, sla kun necklace, kala kun bracelet, ulel kun earrings, bag ug uban pa. Nice kaayo ang ilang mga
cloth, labi na karon napapalit gani ko sa ilahang product nila. Mauna siya ang nindot kaayo. Maunang dapat adtuan pa sa tanan ang kaning lugar. Samtang giauhag sa National Commission for Culture and the Arts ang publiko nga suportahan ang tradisyon ug kultura sa mga blaan. Naway pagpatuloy po natin at pagtulungan pang palaguin ang ating tradisyon at kultura na lagi nating suportahan dahil yan ang yaman, ang tunay na yaman ng bansa natin. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Gipaubos sa libreng kapon sa Zamboanga City Veterinarian's Office ang 50 ka mga inatimang iro ug iring sa Zamboanga City. Paagi matod pa kini alang sa pagkontrol sa populasyon sa mga iro ug iring. Dugang detalye sa report ni Efren Bamak. Magtulo ka tuig nang giatiman ni Charlene Rabadon ang iyang alaga nga iro. Gipaubos niya kini sa libreng spay and neuter activities sa Zamboanga City Veterinarian's Office sa Barangay San Roque nga ginahimo matag bulan. Ilang beses na rin na nanganak, so for kailangan ng spay para ma-prolong yung life niya. Usa lang ang iro ni Charlene sa 50 ka iro ug iring nga nakabenepisyo sa maong libreng kapon sa City Vet. Matud sa ahensya, dakong tabang ang pagpakapon sa mga alaga nga iro ug iring aron makontrol ang populasyon niini. Ang benefits man gud sa mga anim pet nato na ma-spay sila, they become sumiso, no? They become calm, they will be very manageable. Ma-control po ang population. Alang sa mga buot nga ipakapon ang ilang mga iro ug iring, gikinahanglan lang nga iparehistro kini sa buhatan. Ang maong aktibidad, pagpangandam sab sa umaabot nga Rabies Awareness Month sa Marso. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Usa ka low pressure area ang ginabantayan sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Ulay kining nasiplatan kaganina buntag sa gilayong 1,020 kilometers east-southeast sa Southern Mindanao o Southeastern Mindanao. Sa karon ubos ang tsansa niini nga mahimong bagyo umusulod sa PAR apan magpaulan ang trough o extension ini sa pipila ka bahin sa nasod sa mga musulod nga adlaw. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang pipila ka bahin sa Barm, Soc-Sargent, Davao Region ug Zamboanga del Norte. Dunay kusog nga mga pag-ulan, busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kinig makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa itong mga kapuso sa Mindanao. Ginagalantaw ka namog sa itong mga kapuso abroad. Parahin lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod.